So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, halos ikumpirma na po ni Salvador Panelo na itong si Baklush, si Harry Roque, sangkot po sa Pogo at saka sa human trafficking. So, alam naman po natin, di ba, na itong si Harry Roque nga po, meron pong arrest warrant dahil po sa mga kaso po na yan. So, sila-sila na nga lang, no? Hindi pa nagkakasundo, no? So, sabi dito, no? Ito may code card dito and then may video tayo papakita mamaya. So, sabi dito ni Panelo, di ba? Nung tinanong nga siya about kay Harry Roque, di ba? No, I do not think so. Kung ako sa kanya, abogado naman siya, umuwi na lang siya, harapin niya. I mean yung kaso, no? So, ito yung statement niya, no? Okay. Ito ang sagot ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na biktima siya ng political prosecution. Natandaang nag-issue ng arrest warrant ang korte sa Angeles, Pampanga Regional Trial Court laban kay Roque at iba pa dahil sa umano'y pagkakasanggot sa illegal na Pogo Hub. Okay? So sabi dito ni Panelo, alam mo, mahirap yung political prosecution na sinasabi niya kasi mismong galing sa bibig niya kay Harry Roque. During the congressional hearing, lumabas doon na talagang abogado siya. O abogado siya ng Pogo. Okay, so alam niyo no, alam niyo mga kababayan no. Itong si Panelo, kahit paano naman no. Alam ko maka Duterte to at wala na tayong magagawa doon. Pero may mga ginagawa siya na minsan nag-agree din po ako. Yan parang ito, yung sinabi niya kay Harry Roque. Kasi tago ka ng tago, di harapin mo na lang yung kaso. Kung abogado ka talaga, abogado naman siya Di ba? And then, ang naalala nyo ba, di ba? Itong pulburon video. Si Harry Roque pala yung pasimuno nito, di ba? Sabi ni Pebbles. Oh, hindi po sinakyan, hindi po sumakay si Panelo dyan pa sa pulburon video po na yan. Kasi nga po, peke. Basta mang peke. Di ba? So para mas malinaw, no? Ito yung statement nga po ni Panelo regarding nga po dyan kay Harry Roque. Then reactionan natin Sana ba? Ito. Panelo! wait. Ano naman? Okay. Ito pala. About your colleague, Attorney Harry Roque, who is still in the Netherlands. There is a warrant of arrest out for him for qualified trafficking in persons. And he said that hindi siya mapapauwi hanggang walang desisyon yung kanyang asylum. Tama po ba yun? At ano pong should he stay outside the country? Well, kung ako sa kanya, since abogado naman siya at ang demanda sa kanya ay isang crime, bumalik na lang siya at harapin niya kung totoo sinasabi niya na wala siyang kinalaman. Then, madaling mapatunayan yan. Kasi, in the first place, the burden rests on the prosecution. Kung hindi mapatunayan ng prosecution, sorry na lang. Hindi siya makukonvict. I think ang problema niya, it's a heinous crime. Madaling sabi, hindi siya basta palalayain. Kailangan, kasi immediately, ikukulong siya. And he has to file a petition for bail. Pwede naman Pwede file agad siya ng petition for bail at the prosecution will have to prove with strong evidence na guilty siya. Otherwise, i-release siya. Kasi actually, petition for bail, inaabot ng mga 1 taon din po yun. Kasi ang point dito mga kababayan, no, kung talagang walang kasalanan si Roque, harapin niya na lang yung kaso. Total, magaling siyang abogado, no? Alam nyo kasi, no, ang problema dito kay Harry Roque, pumunta po siyang Congress at umattend talaga sa Quadcom, no? Akala niya kasi maliling lang niya yung mga congressman. Mayabang binabae nga kasi. Di ba? Ganun talaga pa kapag binabae. Oo, yabang-yabang. Akala niya kasi maliling lang niya yung mga congressman, pero ang ending bumaliktad din po sa kanya. Ang daming hinahanap po na dokumento kay Harry Roque na hindi niya po maibigay. At napaka-questionable din po na biglang yumaman si Harry Roque, naglimpak-limpak na salapi nung panahon nga po ni Digong. Ay na naman, napakasimple lang naman nun, di ba? So, kung hindi ka guilty. Kung hindi siya uuwi, yung tao, alam mo naman tayo mga Pilipino, pag hindi ka humanap sa akusasyon sa'yo, ibig sabihin guilty ka. Tama man o mali, yun ang perception. So makakasira sa kanya.
So if I were him, umuwi ka Umuwi na. na lang siya, oo. Pero sabi po niya, politically Tama nga, di ba si Dilima nga, di ba, hinarap yung kaso. Kasi alam ni Dilima na wala siyang kasalanan. Oo, di ba? Mama na mali, yun ang perception. So makakasira sa kanya. So if I were him, umuwi ka umuwi na. na lang siya, oo. Pero sabi po niya, politically persecuted daw po siya, no? Oh, you don't agree? Mahirap, alam mo mahirap yung political persecution at sinasabi niya. Kasi mismong galing sa bibig niya kasi during the congressional hearing, lumalabas na talagang abogado siya. Marami siya mga contradiction, inconsistencies. Kaya siya na-demanda eh. Galing mismo sa kanya. So you don't agree that he is being politically persecuted, that there is merit to the investigations? No, I do not think so. Kung ako siya sa kanya, abogado naman siya. Umuwi na lang siya. Umuwi Harapin na niya. lang siya. Hindi, actually, mga kababayan, no? Kasi itong si Panelo at saka si Harry Roque naman, magkasama naman to doon sa gabinete nga po ni Digong. At malamang may alam tong si Panelo. Malabang wala siyang alam. Sa totoo lang. Kasi isa lang naman yung ano nila eh. Yung grounds ng trabaho po nila kay Digong. Oh, so mas maganda dito kasi mukhang hindi naman talaga kumbinsido si Panelo about kay Harry Roque, no? So, mas maganda, investigo na lang po siya. Laban kay Harry Roque. So by the way, ito, no? Ito yung update ngayon natin dito. So, sa hindi lang po nakakaalam, may arrest warrant na po kay Harry Roque kahapon. Arrest warrants out versus Harry Roque and others in Porac trafficking raps. Yan, so si Bakla, no? So, kaya sabi dito, no? Alam niyo yung interesting dito, no? Ang nakalagay dito, no? The Department of Justice has filed qualified human trafficking and regular human trafficking against Harry Roque for alleged participation not just as a lawyer of Whirlwind, the company that leased in Porac compound to Lucky South 99, but also organizing the Pogo firm. Kasi mga kababayan, no, kung abogado lang po si Harry Roque ng... Ay, so, hindi ko pala nailipat. Sorry, lipat ko pala muna. Walang yanan. Ito pala ito yung binabasa ko. Yan, ito pala. Yan. O, di ba? So, base po sa balita po na to, hindi lang basta-basta abogado po itong si Harry Roque ng Pogo. Sangkot po siya sa mismong operation. O, di ba? So, ngayon, nakita po ng DOJ, kaya nakita rin po ng RTC. Tandaan nyo, magkahiwalay po na sa ngayon ng gobyerno po yan. DOJ from executive branch, RTC from legislative. So, dalawang sa ngayon ng gobyerno na po may sabi na may probable cause nga po talaga ginawa ni Harry Roque na hindi lang po siya nag-abogado sa Pogo, sangkot po siya sa operation ng Pogo. Di ba? Sabi pa dito, continue natin workers found on the raided firm, including Chinese nationals, have claimed that they were kidnapped, held against their will, and forced to work. O, yan, no? Kidnapper ka pa pala, Harry Roque. Walang yaka talaga. Walang yamo. So, sabi pa dito, in April, Justice Secretary Nicolas T. said they would ask the International Criminal Police Organization, Interpol, to issue a red notice against Roque once an arrest warrant is issued. So, noong April, mga kababayan, no, hindi pa kasi nila kayang i-activate yung Interpol ng mga panahon na yun para ipahuli si Harry Roque. Kasi nga po, nasa Netherlands Alam na po kung nasan si Harry Roque. Bobo din, nagpakita. So, andali niya ngayong malaman kung saan siya papunta. Bobo din no? Kasi tinan niya, actually, di ko talaga makuha yung point niya, no? Pupunta siyang Netherlands, nagpakita doon. So ngayon paglalabas siya ng Netherlands, ang dali niya na pong ma-detect kung saan po siya pupunta sa susunod. Oh, di ba? So ngayon mga kababayan, no, nung April nga po kasi, sabi nga sa balita, ang hinihintay na lang kasi nila dito is yung arrest warrant nga po kay Harry Roque para po ma-activate na po yung Interpol. Ngayon po may arrest warrant na. So ma-activate na po yung Interpol. Di ba? So, ang malupit pa dito, sabi pa dito, no? So, the DOJ will also formally inform the government of the Netherlands of the development. Kasi, ewan ko ba, no? Kasi, una ito, no? Alam nyo, nung si Harry Roque nga po lumabas ng bansa, ang unang pagkakaalam ko nasan siya sa UAE. Kasi doon siya nag-file ng affidavit, di ba? So, I doubt kung si Harry Roque talaga yung nag-file ng affidavit doon. Hindi natin alam.
Pero eventually, biglang nagpakita si Harry Roque na bida-bida dun po sa dahig. Ibig sabihin nun, nasa Netherlands po siya. So, ang point dito mga kababayan, kapag sinabi na po ng DOJ na, oy, si Harry Roque, Government of Netherlands, si Harry Roque po, nandiyan na sa Netherlands. Nakapatambay-tambay dyan. Pakidetect niya kung saan siya papunta. So, madali na pong malalaman yan kasi paglabas po ni Harry Roque ng Netherlands, tatatakan po yung passport at din syempre may immigration. Alam po kung saan siya papunta sa susunod. And then may Interpol pa. Oh, well, ang mapupuntahan lang talaga ni Harry Roque is Timor or Timor-Leste. Paras po sila ni ni Tebes. Kasi mukhang nababayaran yung judicial din eh. So yun mga kababayan, so kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Panelo na siya mismo kumbinsido. Ako naniniwala akong ganun. Kasi hindi naman kasi pwedeng ilaglag talaga ni Panelo si Harry Roque kasi ang mangyayari po dito, alam mo na pala dati na sangkot sa Pogo, bakit ngayon ka lang nagsalita? So ang ginagawa nila po ni Panelo, matalino naman kasi sa Panelo eh, na nagbibigay po siya ng hint. Uy, sangkot sa Pogo yan. Kasama ko dati yan. Sangkot sa Pogo yan. Oh. Hindi niya lang masabi ng diretso kasi babalikan po siya eh. Di ba? Alam mo na pala, ba't di ka nagsalita dati? Oh. So, kayo ba, naniniwala ba kayo dito sa sinasabi nga po ni Panelo na si Harry Roque po ay sangkot sa Pogo? So, yan, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At yun naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. No? So, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.